Si Kyler, hindi po mahilig maggulay yan. Hirap na hirap po kami pakainin ng gulay. Who among you are parents who have children na hindi pa nyo mapakain ng gulay yung mga anak nyo? I feel you. Kahit anong yaya mo sa kanya, ayaw nila maggulay. For Kyler, that was the case for so long. He's 5 years old now. And siguro bilang lang yung mga beses na kumain siya ng gulay until last Monday. Ito ang nangyari. So cheat meal namin yan pag Mondays. So si Bea, she ordered something for dinner. At ang dessert niya, mais con yelo. Mahilig yan sa mais eh. Ako, hindi ko type ang mais. It's not something I would eat normally. Maybe on its own, pero yung pagkasama siya sa nilaga, or meron ako one time, nakita ko pizza na may corn. I wouldn't eat that. So anyway, nag-order sila nun, naghati silang mag-ina, humingi si Kyler nung mais con yelo. Tapos si Kyler, alam niya na hindi ako kumakain ng mais. So kumuha siya, lapit siya sa akin, Daddy, tuturuan kita kumain ng mais. Ayoko naman talaga. Pero nakaisip ako ng teaching moment. Ng teaching example moment. So sabi ko, sige anak, turuan mo ako kumain ng mais. At pag natuto na ako kumain ng mais, every time na may mais, kakain ako ng mais. Pero ito ang deal natin. Tuturuan din kita kumain ng gulay. At every time magkakaroon ng gulay, every time may ulam tayong gulay, which is always, kakain ka ng gulay. Deal? Deal, Daddy. Diba? Kuha siya, sinubuan niya ako ng mais con yelo. Ako parang, ang sarap. Parang ang sarap-sarap. So sabi ko, Kyler, thank you. You taught me how to eat corn. So thank you. Because of you, from now on, I will eat corn. Hindi ako nagbobola dito. From now on, I'll be the man of my word. Every time may corn, kakain ako ng corn because I want to be a good example to my child. So sabi ko sa kanya, thank you. Natutuwa ako kumain ng corn. Bukas, pag may gulay na tayo, tuturuan kita. Okay? Game? Game pa din siya. The next day follows. Magna-lunch na kami. Hindi ko alam kung ano yung ulam natin na karne, pero yung gulay, sitaw, spinach, labasa. Parang ginataan, ganyan, na may konting giniling. So ako, kinuha ko na yung sitaw at yung spinach. Yung mga kulay green lang kasi madaya yung kalabasa di ba? Iniwa-hiwa ko na, nilagay ko sa plato ni Kyler, tapos sabi ko, eto na Kyler, last night you taught me how to eat mais. And I'm thankful that you did. I will eat that from now on. It's your turn now. Deal tayo, di ba? I will teach you how to eat gulay. So kuha siya with his small spoon. Noong una, nag-aalangan pa siya. Naamoy niya, hindi niya alam kung paano niya kakainin. Pero eventually, kinain niya. Gulat kami ni Bea. Tapos sabi sa kanya, di ba masarap? Di ba? That will make you strong like Manny Pacquiao. Kaya alam mo, ang ginawa niya noon, pagkatapos niya pagkakain, tiningnan niya kagad yung abs niya Pumunta siya sa pader, tapos ginanon niya kagad yung height niya Parang, strong na ba ako? Tumangkad ba ako? Lumakas ba ako like Manny Pacquiao? Tapos sabi ko, huwag ka mag-alala, anak. Hindi yan sa isahang kain. Kumain ka ng gulay parati, ng maraming gulay at lalakas ka, parang si Manny Pacquiao. So, I said to Kyler, because of you, you taught me how to eat mais. From now on, I will eat mais. And because I taught you, from now on, you will eat gulay. You agree? Yes, Daddy. And since that time, he's been eating gulay. Because of example. Because of example. And Manny Pacquiao, let's go! Can we read it together once again? We will not hide these truths from our children. We will tell this next generation about the glorious deeds of the Lord and His power and His mighty wonders.